Sabi sa Ephesians 4 verses 26 to 27, and don't sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you're still angry, for anger gives a foothold to the devil. Napakalinaw ng instructions, no? Actually, alam mo na din naman to. Alam mo na kapag galit ka, nakakagawa ka ng mga bagay na hindi mo gusto. Tapos ay pagsisisihan mo. Kaso lang wala na, nagawa mo na. Tapos na, nasabi mo na. Hindi mo na mabawi at malaking chance na nasisira na ang relasyon dahil doon. Pero alam naman natin yon. Kaso lang kapag nandun na tayo, galit na tayo, wala na. Nadedemonyo na tayo at hindi na natin makontrol yung sarili natin. Magiging straight to the point po ako sa inyo. Walang lunas dyan. Pwedeng bumait ka sandali dahil natauhan ka, pero babalik at babalik sa dati. Paulit-ulit lang. Kasi isa lang ang solusyon na kapag hindi mo nagawa, wala nang pag-asa. You need the Lord Jesus Christ in your life. Dahil si Lord lang ang may kaya makapagpabago ng isang tao. Kahit anong gawin mo, hindi mo kakayaning baguhin ang sarili mo. Hindi mo rin kayang bumago ng ibang tao. Kahit anak mo pa yan, asawa mo pa yan, o pinakamalapit na tao sa'yo. The only way is for you to accept the Lord Jesus Christ in your life. And then magugulat ka yung dating mainitan ng ulo, marunong nang magpatawad. Kalmado na. Because now you can talk with love, walk with love, respond with love, and live with love na nanggagaling sa Panginoon. Sabi dito, wag mong hayaan kontrolin ka ng galit mo. Let the Holy Spirit guide you and you will see a different way of life. Paano mangyayari yun? Unang-una sa lahat, basahin mo ang salita ng Diyos. Pangalawa, sumama ka sa mga taong maka-Diyos. Pangatlo, talikuran mo yung buhay mo na nagdadala sa iyo sa galit at kasalanan. I pray that you really understand the message of this video.